Babalik ang unang balita. Nasa Shanghai na ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para sa patuloy ng kanyang state visit sa China. Pero bago bumiyahe, namasyal muna ang Pangulo sa ilang kilalang tourist spot sa Beijing. Mula sa China, narito ang report ni Cara David. Bagamat matarik, Jane na nilakad ni Pangulong Noynoy Aquino ang isang bahagi ng Great Wall of China na ipinasara sa publiko ngayong araw para sa kanya. Hindi niya pinalagpas ang paglalakad sa 1,000 metrong pader. Ang Great Wall of China ang sinasabing longest human-made structure in the world. Ang madaling section ng Great Wall of China ang isa sa pinakapopular at pinakamagandang sections ng Great Wall dahil pinaka-well-preserved pa ang mga bato dito sa section na ito. Dito rin umakyat ang mahigit 400 state leaders. Kabilang na si US President Barack Obama, dating US President Richard Nixon at maging si dating Pangulong Cory Aquino. Ngayon si Pangulong Noynoy Aquino naman ang susunod sa yapak ng kanyang ina at ng iba pang lider ng bansa. Kasunod dito, dumiretso ang Pangulo sa Forbidden City, ang dating Imperial Palace ng Ming Dynasty na sarado noon sa masa o commoners kaya binansagang forbidden. Sagrado ito sa traditional Chinese culture dahil dito daw nanaog ang mga emperor ng China. Sa kanyang huling araw dito sa Beijing, nagtungo dito sa Forbidden City o ang dating Imperial Palace si Pangulong Noynoy Aquino. Ito'y bahagi pa rin ng layunin ng dalawang bansa na mapatatag ang cultural ties ng China at Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang tour dito ng Pangulo kasamang ilang cabinet secretary. Dito, kinumpirma ni DOTC Secretary Mar Rojas na bukas daw ang China sa balak ng Pilipinas na ipabid out ulit sa ibang kontraktor ang kontrobersyal na North Whale Project. Ipapabid out. Ang gusto natin is ipabid out ito sa iba na batay dun sa bagong terms of reference na tayo mismo susulat. Sa pakikipagkita naman kay Wu Banggu ng National People's Congress ng China at Chinese Premier His Excellency Wen Jiabao, pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang China dahil sa pangakong 60 bilyong dolyar na halaga ng bilateral trade hanggang 2016 at paglalaan ng malaking bahagi ng China-ASEAN Fund para sa Pilipinas. Dito na rin inilabas ang joint statement ni Aquino at Chinese President Hu Jintao kaugnay sa patuloy na kooperasyon sa pagsugpo sa krimen pati na sa drug at human trafficking. Bago nito ay nakipagkita na siya sa mahigit 2,000 Pilipino sa Beijing kung saan ibigay niyang malaki na raw ang pinagbago ngayon ng gobyerno sabay pa sa rin sa umano'y katiwalian ng nakaraang administrasyon. Gayunman, nakuha pa rin ang Pangulong magbiro tungkol sa kanyang love life. May nagtanong ko kasi sa akin sabi niya, kamusta love life mo? Kaya sabi ko po sa kanya, parang Coca-Cola. So sabi ngayon ng tao, hindi ko yata maintindihan. Ako, Coca-Cola, nung araw, regular. Naging light, ngayon zero. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Magpapataw ng 12% VAT sa toll, sisimula na sa unang araw ng Oktubre, pero hanggat di pa ito na ipapatupad, aapin na pa rin daw ang mga consumer at transport group sa gobyerno. Narito ang report ni Maki Pulido. Naturingang public hearing pero kahit anong tutol, apela o argumento ng iba't ibang sektor, tuloy ang 12% VAT sa toll simula October 1. Ang pinagtatalunan na lang ay kung magkano. Kapag pinatungan kasi ng VAT ang toll, magkakabutal ang singil. Ang panukala ng mga toll operator, i-round up na lang ang 50 centavos pataas na butal. Halimbawa, sa ngayon, 23 pesos ang toll mula Alabang hanggang Calamba exit. Kung may VAT na, magiging 25 pesos and 76 centavos. Pero kung susundin ang panukala, 26 pesos ang sisingilin. Kung mas mababa naman sa 50 centavos ang butal, round down ang gagawin. Pag-uusapan pa ng Toll Regulatory Board ang panukala. Hindi kami makakapagpanukli ng barya. Matagal ang manukli ng barya, tsaka walang barya available. Pero ang mismong co-author ng e-VAT law tutol sa paniningil ng VAT sa toll. Hindi naman daw ito kasali sa dapat lagyan ng VAT. Paano mo lalagyan ng VAT nang walang sale? Walang sentahan ng services. And ito pong hearing na ito is the best proof that there is no sale. Pero may mag-sale na nagpa-public hearing.
Sabi ng ilang consumer at transport groups, kung makukuha ang gobyerno sa kanilang pagluhod, gagawin nila. Pero kung hindi, magwewelga na lang daw sila. Hindi raw kasi biro ang magiging epekto ng pagtaas ng toll sa presyo ng bilihin. Inflationary yan. Bukod sa public transport, ano po dumadaan dyan? Dumadaan dyan ang mga kargamento natin, mga produkto. Gulay, bigas, prutas, palay, fertilizer, ang nangahabol natin, tuhod na daan. Hindi namin expect na napakamahal na daan pala ang dadaanan natin. Kawawa na rin daw ang mga bus at jeepney driver na nagbabayad ng sobrang mahal na petrolyo pero hindi basta-bastang makapagtaas ng pamasahe. Automatic, pagkarga niya ng tinatawag na krudo, pinupunan na ng iba ng tax. Ngayon na naman ba't kukunan na naman kami ng tax? Ano na lang mangyayari sa amin? Katwiran naman ng mga toll operator, hindi sila masaya sa pagmahal ng toll. Magne-negative kami ng 1 million a month. So ang mga motorista kapag mayroong increase in nababayaran, normally nagre-reduce yung kanilang travel frequency. Hanggang ngayon naman ay may gahibla pa ring pag-asa. May naghain kasi ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling muling ipagpaliban ang paniningil ng VAT sa toll. Para sa unang balita, Maki Pulido, reporting. Pilipinas nananatiling ligtas sa bird flu ayon sa DOH. Pero mahigpit pa rin ang pagbabantay sa mga bird sanctuary sa bansa sa posibleng pag-migrate ng ilang ibong galing China kung saan napabalitang may bagong strain ng bird flu virus. Narito ang report ni Rida Reyes. Dito sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area, malayang lumilipad ang mga ibon. Aabot sa mahigit 60 species ng migratory birds ang namomonitor na dumadaan dito kada taon. Karamihan nagmumula sa Siberia at China na nagmamigrate tuwing winter season doon. Ang mga bird sanctuary tulad nito ang binabantayan ngayon ng Department of Health kaugnay na nabalitang bagong strain ng bird flu o H5N1 virus sa Vietnam at China. Pasimula na daw kasi ang migration season ng mga ibon. Katunayan, abot sa 500 iba't ibang bird species ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Yung mga migratory birds na pinapaniwalaan po na carrier ng bird flu virus, ang maaaring maghatid sa atin ng bird flu virus. Pero ayon sa namumuno ng bird sanctuary na ito, maliit ang tsansang umabot pa sa Pilipinas ang migratory birds na infected ng bird flu virus. These birds come as far as Siberia, and before they reach the country, land dyan sa critical habitat, maaaring patay na yan if they are infected with this kind of disease. Kaya rin tayo, kung may yung flu natin sa kwan, ganun din manghihina rin. Hindi na siya kaya maglakbay pa. So we're confident, very remote na ang percentage na makarating yung avian flu dito through the migratory birds. Malayo rin daw na makalapit ito sa mga tao dahil kagad itong nabubulabog. Alam mo, may ilap sila eh. Kaya malayo ka pa lang naamoy ka na nila, they fly. Malapit siguro, masasabi ng malapit, around 20 meters. 20 meters yun. Medyo malayo na yun. Fly na siya. Papafly na siya. Sa ngayon, wala naman daw dapat ika-alarma ang mga Pilipino tungkol sa bird flu. Ang ating bansa po ay nananatiling bird flu free since 2003. Pero patuloy daw ito minomonitor ng DOH. May nakaset up na thermal scanners sa mga airport para madaling ma-detect ang mga pasaherong may di normal na temperatura na isang indikasyon ng pagkakaroon ng bird flu. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Libo-libong tao nagbato ng kamati sa pagdiriwang ng Tomatina Festival sa Spain. At sa Puso Stars na sina Richard Gutierrez at Lovie Poe, nagde-date nga ba? Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Pagdating